magpipindot ng baton. Emma, ikaw yan. Nasa loob ako ng asul na kahon, kaya sana hindi ako pabayaan ng asul na baton. Emma, pasensya ka na, pero kailangan mong harapin ito. Isang bungkos ng mga paa ng manok. Yung zombie ito ay sobrang madulas at nakakadiri. Ginagamit nila ito sa mga horror na pelikula. Pasensya na pero wala akong magagawa. Ano ang gagawin ko sa mga paang manok na ito? Ano? Dapat mong kainin ito? Kailangan mo ba talagang gawin? Ang kadiri. Hindi pa ako nakaranas ng mas nakakadiri pa rito. Oof! Ang tingin pa lang dito ay parang masusuka na ako. Oras na para sa susunod na kahon. Halos talagang swerte ako sa asul na button, kaya dapat maging maswerte ako. Tama yan. Miranda, congratulations. Nakakuha ako ng isang bungkus ng masarap na burger. Hindi ko mamasamain na magkaroon ng isa para sa akin. Sige, kain na. Wow, ang saya! Makakakain ako ng masarap na tanghalian. Sarap. Salamat talaga! Kakainin ko sila ng buo. Ako ay na... Oh, Diyos ko. Diet siya. Sobrang payat. Nako, Diyos ko. Hindi ko yata dapat kinain lahat ng sabay-sabay. Hindi ko na kaya. Sa wakas, nalaman ko na kung ano ang gagawin sa mga halamang ito. Narinig ko na ang mga mangkukulam ay kayang gawing mga gayuma. Ayun! Iyon ang gagawin ko. Sa tingin ko ay maayos naman ang aking ginagawa. Mula pa noong bata ako, pangarap ko na maging mangkukulam. At ngayon, natupad na ang aking pangarap. Kailangan ko lang malaman kung gagana ang aking gayuma. Hoy, John! Ikaw ang magiging test subject ko. Sarap! Oh, anong laman ng baso? Medyo nauuhaw ako pagkatapos ng burger. Okay. Anong nangyayari? Anong mali sa akin? Sobrang laki ba ng baso? O talagang ang liit ko lang? Sabihin natin gumagana ito. Buti nga sa'yo, John. Ngayon malalaman mo na huwag maglagay ng hilaw na hita ng manok sa kahon ko. Tapos na tayo. Babalik na tayo sa normal. Ayoko maging maliit. Ayos lang sa akin na maging medyo mas maliit. Sige na! Bakit hindi mo sinabi ang kahit ano? Talagang kailangan mo ng potion. Mahusay! Halika na, Emma. Yay! Maliit na ulit ako! Salamat, Barry! Maging una sa pagkakataong ito, Pipiliin ko ang pula. ang round na ito. Teka, dahil sa Pero likod niyan, marami. may maraming strawberry jam. Maligayang pagdating sa mundo. Mahilig sa jam. Matamis. Kapayapaan. Emma, takpan mo ang ulo mo. Paparating na ang jam sa'yo. Oh, ano ito? Naku. Ang galing! Napakasarap nito. Ito ay strawberry jam. Gustong gusto ko ito. Bueno, maaaring mas malamig pa ito kaysa sa jam. Ito ay mga presa. Napakasarap nito. Sa wakas, sinuwerte ako. Masaya talaga ako para sa'yo, Emma. Sige, Miranda, ikaw na ang magpindot ng button. Noong huling beses, sinuwerte ako sa view button. Sana swertehin din ako ngayon. Miranda, sa pagkakataong ito mga nakakatanggap ko ng pabuya, na tanging unggoy lang ang magmamahal. Saging! Sana mahalin mo rin sila. Uy, ano ito? Isang saging? Pwede kong gawin ang marami pa nito. Siyempre meron. Imposibleng kumain lang ng isang saging. Heto ang isang bungkos. Oh! Ang dami nila. Ako? Upang pumunta. Pero ngayon, makakain ko na lahat ng mga saging na ito. Oh,
At hindi lang yan. Nakalimutan ko rin itong huling saging. Uy, mag-ingat ka. Sinusubukan mo ba akong patayin? Bakit nga ba kita kinakausap? Panahon na para kainin ko ang mga saging ko. Hoy, baka dapat maging mas maingat ka. Hindi. Miranda, hindi ako basurahan. Itapon mo ang mga tableta sa ibang lugar. Hoy, tama na yan. Mabuti na lang at nakarating ako sa kahon ni Emma. Anong nangyayari? Sa tingin ko, nakaisip ako ng pinakamahusay na biro para sa strawberry jam. At sa round na ito, si Miranda ang magsisimula. Gusto kong malaman kung ano ang nasa likod ng dilaw na baton. Hindi masamang pagpili. Sa likod ng dilaw na buton, may bago akong pulot. Salamat. Dapat subukan ko muna. Napakasarap! Hindi madidismaya si Miranda! Ano ito? Ang lagkit at ang dumi. Kumakalat ito sa buong katawan ko. Ikaw! Hindi! Umalis ka dito! Yak! Ito ay pulot! Ang astig! Siguradong hindi lang ako ang may gusto ng pulot. Mukhang gusto rin ito ng mga bubuyog. Sobra na! Umalis kayo! Ayokong makipagkaibigan sa mga bubuyog. Kakaiba. Kailangan kong pindutin ang isa pang button. Well, ayos lang. Ibig sabihin lang ay pwede kong ibuhos ang lahat ng wool na ito. Oh, hindi lang Lana ang gusto ni Miranda. Gusto rin niya ng pansit. Kahit hindi pa rin sapat yun para sa'yo? Kaya gusto mo ring magdagdag ng kaunting gatas? Well, Miranda, oras na para itapon lahat Sumipsip ng... na lang tayo sa'yo. Ay naku! Ano ito? Hoy, sawa na ako sa pulot lang. Bakit kailangan ko pa itong lahat? Hindi ko man lang malalasahan ang pulot sa sarili ko. Punong-puno ako ng pansit. Marami pang natitira. Halika! Ang gatas ang magiging cherry sa ibabaw ng cake. Tara na! Oo nga, hindi ko rin kailangan ng gatas. Yan na. Ako'y Sawa na ako sa lahat ng kalokohan na ito. Well, ipagpapatuloy ko lang ang hamon. Emma, ikaw naman ang pipindot ng button. Sana hindi ako ipahiya ng kama mo. Nako, hindi mo dapat pinili iyon dahil hindi mo magugustuhan ang mga babagsak sa ulo mo. Buhay na crawfish! Nakakatakot sila. At meron silang mga sipit na talagang masakit. Pasensya na, pero yan ang mga patakaran. Alisin mo ito sa akin. Bakit sila lumilipat? Ang mga bagay na ito. Nakakatakot Diyos ko, ito. ito'y... Sa akin sila. May sumagip sa akin. Pakiusap! Kakainin nila Hindi ko ako! alam. Nako, wala pang nakakatakbo agad mula sa umpisa. Tila nakakatakot ang mga isda. Sige, Emma. Skin, ikaw ang pipili ng button muna. Tara na. Hoy, tigilan ang pagtulog. Mayroon tayong hamon. Oh, nagsimula na? Gusto ko ang asul na button. Sayang. Dahil ngayon, ibubuhos ko ang isang tangke ng mabahong damong dagat sa iyo. Amoy latian ito. Kaya ngayon, aamoy din akong ganyan? Bakit parusa ito sa akin? Wala pa naman akong pabango. Pasensya na. Magagamit mo na talaga ito ngayon. Sige, Miranda. Ikaw na ang pumindot ng button. Pinili ko ang dilaw. Sige, ibibigay ko ito sa'yo ngayon na. Hindi, basura lang ito. Sandali lang, hahanapin ko muna. Naku po! Miranda! Isang sinaunang lampara! At ayon sa mga kwento doon nakatira si Jeannie. Wow!
Kaya kailangan niyang bigyan ako ng 3 kahilingan. Ano ang problema sa iyo? Kailangan kong kiskisin ng mabuti ang lampara. Talagang may tunay na genie. Maaari kitang bigyan ng 3 kahilingan, Miranda. Simula! Sige. Sa akin. Sige. Pinayaman ako ng pera. Oh, Diyos ko. Napakaraming pera. Mayaman wala. na ako ngayon. Hindi maaari. Ano ang lampara na yun? Ano? Suko na! Anong ginagawa mo? Hoy, akin yan. Ibigay mo sa akin. Ito ang magiging puso. Diyos ko. Ma'am, mukhang nanay ni Aladdin ito. Ano ang ginawa mo? Yun ang aking asawa at aking genie. Anong nangyari sa'yo? Tulungan mo ako! Tignan mo ang ginawa nila sa akin! Ano ang ang problema baho ko na ngayon! Isa na lang ang nakikita kong paraan palabas dito. Anging mga sirena lang ang mukhang maganda na may damong dagat sa ulo. Ano? Saan ko nakuha ang buntot na ito? Hindi ako sirena! Genie! Ano ang ginawa mo? Bumalik ka dito! Ayoko ng buntot ng isda. Tulong! Oh, Diyos ko. Mukhang hindi laging mabait ang mga genie. Binigyan mo naman ako ng maraming pera. Medyo sinuwerte ako. Kung bakit laging may mga kalahok sa unang hamon. Wow, iyan ba ay isang limonada? Para bang hindi makapaghintay si Lola na magsimulang magluto. Sinimulan niyang hiwain ang lemon sa malinis na mga hiwa tulad nito. Ilalagay natin sila sa isang malaking baso. Ang konting asukal ko. Wow! Dahan-dahan lang, Graham. Ano bang ginawa ng mga lemon na ito sa'yo? Kalma lang, ayos lang. Magdagdag ng carbonated na tubig. Magaling! Ngayon nasa daan na tayo. Ilang yellow at mint. Ayos, Lola. Ngayon naman ang turn ng chef. Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung paano gumawa ng tunay na lemonade. Sa pamamagitan nga pala ng aking paboritong recipe, sa simula, hiwain ng maninipis ang pipino, itwist ang mga hiwa at ihulog sa baso na may yelo. Anong bango? Naglalagay kami ng berdeng tsa sa baso, ang paborito kong uri. Ngayon, hihiwain naman natin ang lime. Kailangan natin ng hiwa para sa lemonade at isang hiwa para sa dekorasyon. Palamuti gamit ang pipino at mint. Ayun na. Wow, ang galing. Naparami yata ang soda. Sandali lang, magandang ideya ito. Ibuhos ang soda sa baso. Oo, angkop ang mga berries. Asukal, konting pangpatamis. Ngayon, haluin na natin lahat ito. Idagdag ang nabuong masa sa ating soda. Pagkahaluin ito. Berry syrup. Mas matamis magaling pa. pa sila. Kain na tayo. Kayahin Yun ang na disenyo yun. ng lemonade. Magaling, Jane. Tingnan mo itong lemonade. Sa tingin ko, magugustuhan ito ni Mary. O baka mas gusto niya ang recipe ng lola niya? O baka ang napakagandang lemonade ng chef? Gusto kong malaman agad. Subukan natin, Mary. Una, susubukan niya ang lemonade ng chef. Ano? Mukhang hindi nagustuhan ni Mary ang lasa ng lemonade. Hindi ka pani-paniwala. Sige, tuloy tayo. Lemonada ni Lola? Hindi masama. Sige. Lemonada na lang ng kapatid ang natitira. Talaga bang ito ang pinakagusto ni Mary? Well, mayroon tayong panalo, yeah! At ito ay si Jane. Binabati kita sa karapat-dapat na tagumpay. Oy! Ano? Tara na! Wow! Gaano karaming produkto? At ano ang lulutuin natin? Isda? Wow! Ngayon, tingnan natin kung sino ang pinakasanay sa pagluluto ng ulam. Tingnan natin! Mukhang hindi nag-aksaya ng oras si Lola. Agad siyang kumuha ng piraso ng isda at inilagay ito sa kawali. Sige, subukan natin gayahin si Lola. Anong bango? Sige, mukhang pwede na. Pwede na nating laruin ang paborito kong laro ngayon. Kaya, oras ng baliktarin ng isda. Konting asin. Ngayon, paminta. Ang ganda. Sadyang maganda. Ano? Oo, tila walang nakakaalam dito kung paano magluto ng isda. Kaya, sige lang. Ngayon, ipapakita ko sa inyo ang lahat. Para magsimula, kailangan natin ng kaunting kahel, ilang pampalasa, at kaunting mantika. Ayan na. Lahat ng isda ay nasa ating himala na breading at piniprito ito. Oh, munti ko nang makalimutan. Kailangan natin lahat ito. Oo, perfecto. Ihahagis natin lahat ito sa panimpla. Kaunting katas ng orange para sa lasa. Ngayon, oras na para paluin ang ating sarsa. Maniwala ka, halos hindi pa tayo nakatikim ng ganito kasarap. Samantala, ang ating isda ay lutong-luto na. Ilalagay na natin ito sa plato. Ngayon, ang paborito ko ay ang paglingkod. Ganito namin ihain ang isda sa aking restaurant. Dayap at ang aming natatanging sarsa. Iyon lang. Sa wakas,
Ilang berde. Perpekto. Ate, nagpasya ka bang magsimula ng apoy? Kailangan mong maging mas maingat, Jane. Tingnan mo nangyari sa piraso ng isda mo. Pero wala ng oras. Kailangan nating ihain ang isda ng ganito. Ay, dito mo kang mada. Isasaw ito ng kaunti. Ano ang masasabi sa isda ni Lola? Perpekto. At sa wakas, ang putahe ng chef? Oo, ang ganitong paghahain ay papahalagahan sa kahit anong restaurant. Pero pinahalagahan ni Mary. Malalaman natin. Mukhang kaagad niyang hindi nagustuhan ang putahe ni Jane. Ngayon, ang putahe ni Lola. Napakasarap. Pero sandali, hindi mo pa natitikman ang isda mula sa chef. Oo, mukhang hindi ayon sa panlasa ni Mary ang pagkain sa restaurant. Pasensya na, chef. Pero sa pagkakataong ito, ang puso ni Mary ay nasungkit ng kanyang lola. Ang sweet. Panahon na para sa ikatlong round. Tingnan natin. Isang cupcake? Sino sa ating mga kalahok ang pinakabihasang maghurno? Siyempre, marami ang alam ni Lola tungkol sa pagbe-bake. Agad siyang nagsimula sa paggawa ng masa. Tingnan ang bilis na ito. Wow! Galing. Dinagdag na ni Lola ang lahat ng kailangang sangkap. Panahon na para mag-whisk. Batihin ng maayos ang masa. At syempre, wala tayong mga hulmahan ng cupcake, so napakaganda nila. Maingat na ibuhos ang masa sa mga hulmahan. Ganito. Kailangan na lang ilagay ang mga cupcake sa oven. Magaling! Magaling na trabaho, Lola! Ngayon, kailangan na lang nating maghintay. At kumusta naman ang chef? Mukhang halos handa na ang kanyang masa. Ngayon ay inilalagay niya ang mga berry. Wow! Haluin ang mga berry sa masa. Ang ganda. Ano ang susunod, chef? Panahon na para kunin ang mga hulmahan. Ibuhos namin ang magandang pulang masa sa malaking molde ng cupcake at ilagay ito sa oven. Perpekto. Wow! Ang ganda! Anong meron ako dito? Ang boring magmasa ng kwarta. Isang ideya. Kamakailan lang, may nakita akong life hack. Heto na. Napakagaling yan! Pwede ba akong gumawa ng cupcake na ganun kadali? At ang kalalabasan ay magiging napakaastig. Ayos! Tapos na yan! Tara na! Tingnan natin ngayon kung paano gagana itong life hack na ito. Magdagdag ng cacao powder at kaunting chocolate syrup sa gatas. Magaling! Ngayon ay tayo'y nag-whip. Ang nabuong masa ay ibinuhos sa baso. Hindi magagamit ang oven para sa recipe na ito. Kailangan nating makahanap ng iba pa. Isang microwave. Sige, ilagay natin ang baso sa microwave. Ngayon ay kailangan na lang nating maghintay. Oh, at mukhang handa na ang mga cupcake ni Lola. Ang sarap ng itsura ng ibabaw. At ang bango. Ilagay ang mga cupcake sa plato. Konting asukal na pulbos sa ibabaw. At sa tingin ko, handa na rin ang cupcake ng chef. ang merienda na ito mula At syempre, wala tayong mga granite. handog mula sa chef. Ang daming whipped cream. Ano pa ang mas masarap kaysa sa kombinasyon ng berries at whipped cream? Ngayon, oras na para sa mga cupcake ni Jane. Sana ay napakasarap ng mga ito. At ang bango. Talagang dapat niya itong pahalagahan. Sigurado akong gagawin ng apo kong babae ang tamang pagpili. Ang mga cupcake ko ang pinakamahusay. Saan ako magsisimula? Cupcake sa tasa? Kakaiba? Pero subukan natin. So-so lang. Sige, ano pa ang meron? Subukan natin ito. Hindi masama, pero hindi ako nasisiyahan. Wow, ang laking cupcake. Hindi na makapaghintay na subukan ito. Ang sarap. Oo, ito ang panalo. Ang cupcake ng chef ay naging... Pinakamahusay. Walang kritiko ang makatatanggi nito. Ang daming produkto dito. Ano ang niluluto natin ngayon? Sopas? Wow! Ano ang paborito mong sopas? Isulat sa mga komento at baka sa susunod na mga video, ang mga bida natin ang magluluto ng paborito mong ulam. Mukhang seryosong nagtutuon ng pansin ng chef sa pagluluto ng sopas. Tingnan mo kung gaano karaming iba't ibang sangkap ang mayroon siya. Well, walang sopas na magagawa ng walang tubig, tama? Ngayon, kaunting cream at mantikilya. Iyon na. Magdagdag ng ilang pampalasa. Wow! Kalma lang, chef! Mukhang hindi na mauubos ang mga sangkap para sa sopas na ito. Meron na ring hipon ngayon. Mukhang sobrang nag-i-enjoy si Jane. Tingnan natin siya. Hey, oras na para seryosohin mo ang pagluluto. Nakahiwa na ni Lola ang lahat ng kailangan na gulay. Mukhang naghihintay na sa atin ang sopas na kabute. Siguradong si Lola ang nagtipon ng mga kabuting ito. Astig. Magdagdag ng cream at haluin. Ang galing ng sopas ni Lola. Gayunpaman, wala akong naalala. Pagkatapos ay inilagay nila ang parang ito. Hindi, baka ito. Hindi yan. Pero hindi rin yan. Oh,
Eto ba ang kailangan mo? Keso. Ihagis natin doon. Oo. Ngayon nasa tamang landas na tayo. Perpekto. Haluin natin ito. Hindi ganun kahirap magluto ng sopas. Ngayon, ihagis natin ang ilang karot. Sige. Wow, ang galing. Tara, haluin natin yan. pasensya Sa tingin ko, ayos na ito. Ang sopas ay sakto lang. By the way, ang eksklusibong resipe ko ito. Ano sa tingin mo, Lola? Ano bang mga baguhan? Ang huling pihit na lang ang natitira. Aling sopas ang makakakuha ng puso ni Mary? Napakaganda ng kay Jane. At mukhang kamangha-mangha ang sopas ng kabuti ni Grandma. Pero mukhang hindi rin naman pahuhuli ang eksklusibong sopas ng chef. Nasa sayo na, Mary. Simulan natin dito. Amoy kakaiba. Mga kabuti ba ito? Ayoko ng mga kabuti. Susunod na. Isang bagay na kawili-wili. Hindi. Hindi iyon. Ngayon, ang ikatlong sopas. Mukha itong gulo. Subukan natin. Wow! Ito ang pinakamagandang sopas na natikman ko. Oh, ito ang panalo. Wow, Jane, binabati kita. Isulat ang pangalan